Ano yan? Binire-report niyo ba ako? O ano na mangyayari sa atin? Sabi, tinatalingan ako ng TikTok. Ayoko nga naliligo. Ayoko, nilalamig ako. Tapos sabi ng mami ko din, anong tawag dyan, B? Yung mga magagaling sa TikTok, nagsa-psychoanalysis yan. Mami ko, magaling mag-psychoanalysis yan. Tapos magaling din yan mag-diagnose ng sakit. Hindi yan doktor, ha? Ba, ayaw ko maligo. Sabihin yan, ganyan yan si Dayan kasi nakagat ng aso ng bata. Paano kagat? Paano yung kagat ng aso? Oo, ganun yan. Pagkukwento niya sa mga amiga niya, yan, kila Annalyn, kina Glenda, ganyan. Pagkukwento yung nanay ko, sabihin niya, ay, hindi yan naliligo yan si Dayan kasi nakagat ng aso. Di, proud ka. Proud ka talaga na, feeling ka niyan. Alam mo, buwang ka, kaganyan. Yung nanay ko din, alam mo yung mga magkachichismosang tropa. Alam mo, ang gagaling nila, no? Galing din nun. Ano pa ba yung mga narinig kong dating pinagkukwentuhan nila? Ay, ito pa. Alam niyo ba yung nanay ko? Sorry yung ilalabas ko kasi, bata pa lang kami, hindi naman kami makapalag kasi yung daddy ko wala. Alam niyo yun, yung naniniwala siya sa mga chismosa. Sabi kasi nung kapitbahay, ina rin kasi na itong kapitbahay namin dati, sabi niya, yung anak ko may hika. Para kasi kami, mami ko kasi asthmatic yan, so kami, nung bata kami, pala hika kami. Sabi ng mami ko, sabi ng kapitbahay namin, yung anak ko hikain, pero gumaling din. Di na bumalik yung hika niya nung pinakain ko may namatay daw na butiki. Tinusta daw niya sa kalan, dinurog, nilagay sa gatas. Guess anong ginawa ng nanay ko? Ang gagaling! Nakakatakot yung mga chismosa, yung tropahan ng chismosa. Takot namin nun. Alam na namin ng kuya ko na gagawin. Oy, tignan mo. Sabi ni mami, wag na daw. Huwag ko na daw sabihin, pinupulutan ko daw siya. Pati daw yung mga kaibigan niya, wag na daw. Pero kasi di ba bubo yun, be? Ano ka? Kaya dapat maalam ka eh. Mami ko kasi naniwala sa anak niya. Tapos ang ginawa niya nun, imbis na ihalo niya sa gatas, kasi wala naman kami pambiling gatas nun. Ang ginagawa na mami ko, after namin mag-toothbrush, pinaiinom niya kami ng isang kutsara na honey na may bawang. Kasi, guess what? Kanino naman niya narinig yan? Kay Gloria. Yun doon sa kabilang kanto, narinig niya na nakapampatibay daw ng tuhod. So, pinaiinom niya kami araw-araw ng puking inang honey na may garlic. Ginawa pa kaming pizza, hayop. Yun, narinig niya yun, naghunt ng butiki si Gaga. Puking ina, 3 kami. Pinagrill niya talaga yung butiki. Dinakdak, nilagay doon. Siyempre, kung alam mo butiki yun, hindi mo yun lalamunin. Kaso, siyempre, nakaganyan yung kamao niya. Pag hindi mo nilanok sa gapak ka sa nanay ko, payag ka. Payag ako. Pumayag na lang ako sa gapakin niya. Alam mo nangyari? Double sa gapok kasi sabi niya, tangina mo, di ka makikinig. Sabi niya ganun. Putang ina, ayoko nga. Ikaw nga palamunin ng butiki. Nanay ko din eh. Walang kung lang kaya wag niyong iismulin ang power ng mga chismosa. Pag yan nag-grupo-grupo, gagi tagdaig pa niyan sila Albert Einstein kapag gumawa ng scientific discovery. Puking ina. Butiki! Gamot daw yan sa hika. Kiningina talaga, be. Yung nanay ka! Tapos sabi niya, wag ko daw siya inilalabas, ina-expose. Lahat ng hinalakit ko galing sa'yo. Tama ba yun? Palamunin ka ng Di ba? Ano yan? Iba, be. Kaya dapat pipili ka ng tutropahin mo kasi iba pagka ang mga chismosa. Ako nga yung anak ko, hindi ko na pinainom ng antibiotic yan eh. Saan ka dyan? Di, nakakatakot. Magkakaibigan, mamimili ka. Dapat wise ang mga amiga mo. Ibang klase yan. Taig na sila Einstein. Wala pang prove yan. Pero grabe yun. Kahit walang defense, tingina, hindi mo kayang labanan. Kasi grabe rin talaga yung Ako nga, anak ko, hindi na bumalik yung ganito gagi. Hindi lang yun, ha. Saan ka pa? May kapatid ako, nagkaroon ng sugat-sugat. Naglubo-lubo yung paa. Sabi nung amiga ng mami ko,
Sabi ng mami na amiga ko, ay, ganyan yan kasi hinahayaan mo maglaro sa sa puno. Ganyan yan dyan, sa puno dyan. May ligaw na dyan eh. May ligaw na kaluluwa dyan. Na galit talaga pag naihi dyan. Nang-ihi daw dun sa... Girl, anong pinagsasasabi mo? Galisin talaga yung kapatid ko. Hindi mo isisi sa kung sinong maligno. Yung ina mo, hindi higil ako. Niwalang-niwala siya. Ngayon naman, yung nanay ko, pinaputol yung puno. Tama bang gawin yun? Imbes na iligtas natin yung mundo, naniwala ka sa inang chismosa na yun. Wala namang kinalaman yung puno. Dinamay niya pa. Sabi niya, ay, dapat kasi may maligno dyan na naligaw. Ganyan din ako. Nung inano ko dyan yung kumpare mo, nung lasing yung kumpare mo na dyan, na natapik niya lang yung punong yan, sumama yung pakiramdam. Isang linggong nagkaroon daw ng kulani. Gago, parang di magkukulani, hindi nagtututbrush. Mag-toothbrush ka kasi. Gigigil ako. Yung mga chismosa, gigigil ako. Pinutol yung puno, guys. Iba ang power ng chismosa. Kaya dapat yung mga inaamigan nyo may utak. Kasi kung anong masabi sa inyo niyan, ay, paprop niya yun. Kaya nanay ko lahat pinaniwalaan. Kasi batang ina si mami, bating ina. Siyempre, wala siyang Siyempre, kung rin naman yung marinig niya sa mga katropa niya, yun na lang din pakikinggan niya kahit di naman tama. O yun, kami nag-suffer kasi kapag kami kumain ng bituka, ng butiki, tawang-tawa ako nun kasi may kapatid ako, hindi ko nagbanggit kung sino kasi mag-guard na naman siya sa akin. Sabihin na naman kung ano na nang nilalabas ko sa social media na kailangan na silang maipipinta na sila ng mga tao. Sabing ganon ng mami ko. Ano yun? Ano na yung kinukwento ko, guys? Nakalimutan ko na. Ayun, diba, susubuan kami ng butiki. Siyempre, uunahin ng mami ko, yung isa kong kapatid, basta yung, siyempre, yun yung uunahin. Susubuan na siya ng butiki. Kaganon siya. Sabi ni mami, ina mo, di mo lulunukin yan. Yung kamao ni mami nakaganyan na, ina mo, di mo lulunukin yan. May kukwento pa ako, karo ayoko na ikwento kasi magagalit sa akin yan. Tapos yun, nilunok niya. Ako talaga, hindi. Kasi sige, okay lang, gabi na yun eh. Hindi kasi marunong mag-isip yung mga kapatid ko. Gabi na yun. Diba sabi ko sa inyo, after namin mag-toothbrush, paiinumin na kami ni mami. Tingin mo makakahanap pa si mami ng butike pag dinura ko yan? Ang mami ko tamad yan. Yung hunting niya ng butike, good for lang yun, 1 hour. Ano ka? Maghahanap pa ba yun ng gabi? So nung nilagay ko sa bibig ko, nag-arte ako na, di ko kaya. Makakahanap ka pa ng butike. Hindi, di ba? Magmumura siya. Kahit naman anong gawin namin, kanina ka pa nagmumura eh. Turuan ng batang maging matalino. Ka dyan. Sige nga, payag ka, 9 p.m. na, maghahanap pa ba siya ng butike? Ka dyan. Di niya na inulit. May hika pa rin kami hanggang ngayon. Diba? Mga paniniwala niya. Hindi naman kasi hika. Hindi naman hika. May sipon lang yung bata. Hindi mo dinala muna sa doktor. Baka pag magsalita ng hika yan. Mga haka-haka ninyo. Oo, pero pa nga dati, hindi ako gumagaling sa beke ko. Gagi, pinatawas ako ng nanay ko. Sabi nung nagmagtatawas talaga, ito, meron bang lalaki sa inyo? Bata pa ako nun, ha? Ang tanong nung magtatawas, may lalaki ba sa inyo? So, wala akong tatay. Wala akong kuya. Kilala kami ng magtatawas. Kapitbahay namin yung magtatawas eh. May lalaki ba sa inyo? Bobo yung tanong mo. Yung nanay ko naman, siyempre, yung nanay mo, maniniwala yan. Ay, oo, kasi yung asawa ko, ganyan, laging nag-iimbita ng lalaki sa bahay namin. Ikinento, nagtanong, nagbigay ka sa kanya ng, sabi ko, hindi sapat ang dapat. May nag-invite sa akin mag-co-host kasi magpa-premyo. Ano ka dyan? Tumigil ka. Ibablock kita. Gigigil ako. Ayun. Pa dyan. Tapos ayun na. Sabi na ng nanay ko. Sabi ng nanay ko, di ba? Sabi, may lalaki ba sa inyo? Layuin mo muna siya, ha? Huwag mo muna siyang palalapitin kasi yung lalaki daw na yun, parang gusto daw nung elemento na paano ko ba sasabihin yung lalaki? Sabi niya, di ba, may lalaki ba sa inyo? Sabi ng nanay ko, ay oo, yung asawa ko. Ang inang tanong niyan, di man lang nag-isip si mami. Hindi mo lang nag-isip si mami na, ay, may lalaki ba sa bahay niyo? Gaga, may asawa ka. Siyempre, ang tanong niya, napaka-common. Parang nagtanong, humihinga ka ba? Ang inang albularyo. Gigigil din ako. Di, ayun na. Sabi niya,
Ano yan guys? Ba't may tandang padamdam? Bawal ba yung sinasabi ko? Makakasuhan ba ako nun? Hindi niya naman kilala yung magtatawas sa amin. Tsaka patay na yun, be. Matagal na. Nung high school ako, namatay na yun. Ang dami niyang nabudol, ha? Pag nakikita niya ako, sabi niya, pag nakikita niya ako, naglalakad ako sa palagpas ng bahay niya, ay, ginamot ko yan, girl. Girl! Salamat ka, may respeto ako sa matatanda, pero kaya kong debatin. Nang ina mo, magmumug ka! Pero, be, nung mamatay yun, wala na yung ngipin. Isa na lang ngipin niya dito. Parang shape pa ng parang shape ng kutsilyo. Isa na lang. Hindi nagmumumug kasi. Kasi di ba yung may mga albularyo na may nginangasab? May nginangasab sila para mukha silang kapanipaniwala. Oo, alam mo kung ginawa niya? Dadampot yan ng parang damo na pula. Susubo niya. Gaganon niya, tapos ilalagay niya sa balat ko. Ang ina ng nanay ko. Bakit kailangan ko mag-suffer sa kabubuan mo? Sobrang baboy naman yun. Hindi yun nga, alam ko yung nga. Kasi talagang may damo siya, parang panipaniwala. Tapos meron siyang